Sa isang bahay malapit sa tabing dagat ng isang tahimik na nayon, naninirahan si Pilar, isang dalagang 17 taong gulang, kasama ang kanyang malupit na tiyahin na si Aling Zelda. Ang pagsikat ng araw ay hindi lamang hudyat ng panibagong araw, kundi nang simula rin ng walang katapusang mga gawain para kay Pilar. Habang nagluluto siya ng agahan, sumisilip ang mga sinag ng araw sa bintana ng kusina na yari sa kawayan, nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na sulok kung saan siya nagtatrabaho. Ang tahimik na umaga ay biglang nabasag sa sigaw ng kanyang tiyahin mula sa kabilang silid. "Pilar, bilisan mo naman dyan. Gusto ko nang kumain bago pa man ako umalis para sa palengke," sigaw ni Aling Zelda, na ang tinig ay tila laging may halong galit. "Opo, Chang. Halos tapos na po," mahinahon ngunit may pagmamadaling sagot ni Pilar habang pinapabilis ang paghalo sa ginisang bawang at sibuyas para sa itlog at tuyo. Sa sandaling nakaupo na si Aling Zelda sa hapagkainan, tahimik na inilatag ni Pilar ang kanilang agahan. Maingat niyang iniwasan ang masamang tingin ng kanyang tiyahin, isang tingin na matagal na niyang natutunan kung paano umiwas. "Ano, wala bang sabaw? Hindi ka ba marunong mag-isip, Pilar? Hindi ka na nga makahanap ng maayos na trabaho, pati ba naman sa simpleng pagluluto, palyado ka rin," puna ni Aling Zelda habang sinisimulang kainin ang tuyo. Tahimik lang si Pilar, nagpipigil ng luha. Sa halip, pinili niyang mag-focus sa paglinis ng bahay pagkatapos nilang kumain. Habang naghuhugas siya ng mga pinggan, nililipad ng isip ni Pilar ang mga alon sa labas, nagtataka kung mayroon bang buhay sa kabila ng malawak na dagat na iyon. "Pilar, pagkatapos mo dyan, linisin mo ang mga lambat. Maganda ang panahon ngayon, magandang magtapon ng lambat mamaya," utos ni Aling Zelda, na ngayon ay abala sa pag-iimpake ng kanyang mga paninda para sa palengke. "Opo, Chang," sagot ni Pilar. Sa kanyang paglabas ng bahay dala ang lambat, naramdaman niya ang bahagyang ginhawa mula sa init ng araw. Nagtungo siya sa dalampasigan, kung saan niya madalas isipin ang tungkol sa kanyang mga magulang na ilang taon nang pumanaw, dahil sa aksidente. Iniisip niya kung masaya ba sila sa kung nasaan man sila ngayon. Habang pinapanood ang pag-alon ng dagat, hindi niya maiwasang mangarap ng isang mas magandang kinabukasan, ang makawala sa mapang-aping kamay ng kanyang tiyahin at mabuhay ng malaya at masaya. Isang araw, bulong niya sa hangin, "Isang araw, makakalaya rin ako." Sa puso ni Pilar, bagamat mayroong pangamba, ay mayroong kislap ng pag-asa. Ang kislap na iyon, kahit na maliit, ay sapat na upang panatilihing buhay ang kanyang mga pangarap. Bago pa man kumalat ang sinag ng araw sa dalampasigan, naroon na si Pilar, may dalang lambat at timba para mangalap ng kabibe. Ang maagang oras ng umaga ay nagbibigay sa kanya ng sandaling katahimikan, malayo sa mahigpit na pagsubaybay ng kanyang tiyahin. Habang pinipili niya ang mga kabibe, napansin ni Pilar ang isang kakaibang pagkaluskos mula sa isang tumpok ng lumot at damong dagat na naipon sa tabi ng mga bato. Dahan-daang lumapit si Pilar, at doon niya natagpuan ang isang duwende, maliit, may makintab na balat na tila binudburan ng alikabok ng ginto, na nahihirapang makawala sa pagkakasabit sa isang lumang lambat. "Kawawa naman," mahinang sabi ni Pilar habang maingat na nilalapitan ang duwende. "Maawa ka, tulungan mo ako," pakiusap ng duwende. Ang tinig ay mahina ngunit may pagmamakaawa. Hindi na nagdalawang isip si Pilar. Maingat niyang tinanggal ang mga tali ng lambat na nakapulupot sa maliit na katawan ng duwende. "Huwag kang mag-alala, tutulungan kita," aniya sa isang malumanay na tono, pinipigilan ang kanyang pagkabigla sa hindi pangkaraniwang tagpo. Ang duwende, nang makalaya na mula sa lambat, ay tumingin kay Pilar na may malalim na pasasalamat. "Salamat, mabait na dalaga. Hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan," wika ng duwende. Ang mukha ay seryoso ngunit mayroong pagtanaw ng utang na loob. Napako ang tingin ni Pilar sa duwende, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Wala iyon. Lahat naman ay nararapat na malayang makapamuhay. "Pero, bakit ka narito, at paano ka napunta sa lambat na iyon?" tanong niya, ang kuryosidad ay hindi maikukubli. "Napadpad ako rito dahil sa malakas na hangin kagabi," paliwanag ng duwende. "Sa katunayan, ako'y naglalakbay upang maghanap ng mga matutulungang tao, at tila ikaw ang una kong matutulungan." "Bakit ako?" tanong ni Pilar, ang kanyang nooy kunot sa pagtataka. "Sa iyong pagtulong sa akin, napatunayan mo ang iyong kabutihan," sabi ng duwende, na ngayon ay may ngiti sa kanyang labi.
Bilang gantimpala, bibigyan kita ng kakayahang gawing perlas ang bawat dakot ng buhangin. Ngunit, tandaan mo, ang kapangyarihan ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Gagamitin mo ba ito sa kabutihan o sa kasakiman? Napaisip si Pilar sa bigat ng regalo na ibinigay sa kanya. Gagamitin ko ito para makatulong, hindi para sa kasakiman, matatag niyang tugon, na may paninindigan sa kanyang boses. Magaling, sagot ng duwende. Ngunit mag-ingat ka, marami ang matutokso sa iyong kapangyarihan. Gamitin mo ito ng may karunungan. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, dahan-daang naglaho ang duwende, na para bang natunaw sa umagang hamog. Naiwan si Pilar na nakatayo sa dalampasigan, hawak ang hindi matatawarang regalo, puno ng pag-asa ngunit may halong pangamba sa mga hamon na darating. Sa paglubog ng araw, habang ang huling sinag ay unti-unting nawawala sa abot tanaw, nagtungo si Pilar sa dalampasigan, bitbit ang bagong natuklasang kapangyarihan. Ang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila karaniwan lamang, ngunit ngayon ay may taglay na itong kakaibang posibilidad. Nag-atubili siya sa una, pinagmamasdan ang mga butil ng buhangin na nasa kanyang palad. Paano kung hindi totoo? Paano kung guni-guni lamang ang lahat? Bulong niya sa sarili habang dahan-daang ipinipikit ang kanyang mga mata, at pinapakiramdaman ang malamig na hangin ng dagat. Inhale, exhale. Pumikit si Pilar at kumuha ng isang dakot ng buhangin, hinigpitan ang pagkakasara ng kanyang kamao. Nang buksan niya ang kanyang palad, tumambad sa kanya ang kislap ng mga perlas, puti, rosas, at kahel, ang ilan ay kumikinang sa natitirang liwanag ng araw. Totoo nga, hindi ako nananaginip, sambit niya, ang boses ay nanginginig sa pagkamangha. Tumingin siya sa paligid, sinisigurong walang ibang nakakakita sa kanya. Pinagmasdan niya ang mga perlas, ang bawat isa ay perpektong bilog at makinis. Sa gitna ng kanyang pagtataka, may isang boses mula sa likuran na biglang nagsalita, "Magandang gabi, Pilar. Anong ginagawa mo rito mag-isa?" Si Mang Isko, isang matandang mangingisda, ay lumapit sa kanya, dala ang kanyang lambat at ilang huling isda. Nataranta si Pilar, mabilis niyang tinakpan ang mga perlas sa kanyang palad. "Ah, Mang Isko, magandang gabi po. Nag-iisip lang po ako rito," tugon niya, pilit itinatago ang kanyang nerbiyos. Si Mang Isko, na may ngiti sa kanyang mukha, ay tila hindi napansin ang kakaibang ikinikilos ni Pilar. "Napakaganda ng dagat ngayon, hindi ba? Pero tandaan mo, hindi laging payapa ang dagat, tulad ng buhay natin," anya, at umupo sa tabi niya. Tumango si Pilar, ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa mga perlas. "Tama po kayo Mang Isko, pero minsan, may mga himala ring nangyayari, di po ba?" "Oo, mga himalang minsan lang dumarating. Kaya kung mayroon kang pagkakataon na gumawa ng mabuti, gawin mo na," sagot ng matanda, tumingin sa malayo, tila ba may alaalang bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Mang Isko ay tumatak kay Pilar. Tumayo siya, nagpas siyang itago muna ang mga perlas. "Salamat po Mang Isko, mag-ingat po kayo sa pag-uwi." Habang naglalakad mag-isa si Pilar, napagdesisyonan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. "Hindi lang ito para sa akin," bulong niya sa hangin, habang muling tinitingnan ang mga perlas sa kanyang palad. "Para ito sa lahat na nangangailangan ng tulong." Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, napuno ng determinasyon at pag-asa ang kanyang puso. Ang kapangyarihang ito ay hindi lang isang regalo, kundi isang misyon, ang magdala ng liwanag sa mga oras ng kadiliman sa kanyang kapwa. Maaga pa lang ay gising na si Pilar, ngunit sa araw na ito, iba ang tibok ng kanyang puso, may halong pananabik at kaba. Sa kanyang lumang kahon, kung saan niya itinago ang mga perlas na nalikha niya mula sa buhangin, kumuha siya ng ilang piraso, balot ng pag-iingat at lihim. Habang naglalakad si Pilar patungo sa tindahan ni Mr. Ting, ang mabait at mapagkakatiwalaang alahero sa kanilang bayan, paulit-ulit niyang sinasanay ang kanyang sasabihin. "Magandang umaga Mr. Ting. Mayroon po akong nais ipakita sa inyo, baka interesado po kayo." Pagdating sa tindahan, sinalubong siya ng nakangiting mukha ni Mr. Ting. "Magandang umaga, Pilar. Anong maipaglilingkod ko sa iyo ngayon?" bati ng alahero, na palaging handang tumulong at makinig sa kanyang mga suki. "Magandang umaga Mr. Ting. Mayroon po akong nais ipakita sa inyo, baka interesado po kayo." Mahina ngunit matatag na sabi ni Pilar,
habang inilalabas ang munting tela na naglalaman ng kanyang mga perlas. Mabilis na kumislap ang mga mata ni Mr. Ting sa pagkamangha nang makita ang mga perlas. Napakaganda ng mga ito, Pilar. Saan mo naman nakuha ang mga ganitong kalidad ng perlas? Tanong niya, habang maingat na sinusuri ang bawat isa. Nakuha ko po sila sa dalampasigan, sagot ni Pilar, pilit itinatago ang buong katotohanan. Kakaiba ito, Pilar. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong uri sa ating bayan. Kung gusto mong ipagbili, bibigyan kita ng magandang presyo, wika ni Mr. Ting, na nakangiti ngunit seryoso ang tono. Huminga ng malalim si Pilar. Salamat po, Mr. Ting. Gusto ko pong gamitin ang pera para sa pagkain at iba pang pangangailangan ng aking mga kapatid. Habang binibilang ni Mr. Ting ang kabayaran, naramdaman ni Pilar ang isang malaking tinik na natanggal sa kanyang dibdib. Ang perang tinanggap niya ay higit pa sa kanyang inaasahan, sapat para mapabuti ang buhay nilang magkakapatid. Mag-ingat ka, Pilar. Kung mayroon ka pang mga perlas, dito ka lang magbenta ha. Siguradong ligtas ang iyong lihim sa akin, pabulong na paalala ni Mr. Ting, na may bahagyang kindat. Nang makalabas si Pilar sa tindahan, puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Hindi lamang niya natugunan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya ngayon, kundi napatunayan din niya na may mga taong tulad ni Mr. Ting na maaasahan at mapagkakatiwalaan. Sa kanyang paglalakad pa uwi, dala ni Pilar ang pag-asa at determinasyon na magpatuloy sa kanyang mga susunod na hakbang. Ang simpleng transaksyon na ito ay hindi lang nagdulot ng kaginhawaan sa kanila, kundi nagbigay din sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang anumang hamon na maaaring dumating sa hinaharap. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy si Pilar sa pagbenta ng mga perlas kay Mr. Ting. Bawat pagbisita niya sa tindahan ay nagdudulot ng karagdagang ginhawa sa kanilang tahanan. Nakabili siya ng mas masustansyang pagkain, bagong damit para sa kanyang mga kapatid, at ilang kagamitan na dati pinapangarap lamang nila. Ngunit kasabay ng mga pagbabagong ito, nagsimula ang mga tsismis sa kanilang nayon. Sa tindahan, sa simbahan, at sa palengke, napapansin ng mga tao ang hindi maipaliwanag na pagbabago sa pamumuhay ni Pilar. Isang hapon, habang namimili si Pilar sa palengke, nilapitan siya ni Aling Marta, isang tsismosang kapitbahay. Pilar, iha, baka naman pwedeng makahiram ng konting bigas. Napapansin kong parang gumiginhawa ang buhay mo ha, pabirong sabi ni Aling Marta, ngunit may halong pagsusuri sa kanyang mga mata. Pilit ngumiti si Pilar, opo, Aling Marta. Medyo may konting ipon lang po mula sa pagtitinda ng mga isda. Nag-aalangan si Pilar, ngunit pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Isda, bihira naman kitang makita sa dalampasigan tugon ni Aling Marta, ang kanyang kilay ay bahagyang nakataas. Nag-iipon lang po talaga, sagot ni Pilar, na ngayon ay nagmamadaling magpaalam. Sige po, Aling Marta, may bibilhin pa po ako. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Pilar ang bigat ng mga mata sa kanyang likuran. Hindi lamang si Aling Marta ang may hinala, kundi marami na sa kanilang nayon. Sa kabilang dako, ang kanyang tiyahin na si Aling Zelda ay hindi rin bulag sa mga pagbabagong ito. Isang gabi, habang naghahapunan, hindi na natiis ni Aling Zelda ang kanyang pagtataka. Pilar, saan ba nanggagaling ang iyong pera? Hindi naman kapanipaniwala na galing lang yan sa isda. Napalunok si Pilar, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang humahawak sa kutsara. Tiyang, nag-iipon lang po talaga ako. May kaunting tulong din po mula sa ibang kamag-anak, palusot niya, ngunit ang kanyang tinig ay may bahid ng kaba. Kamag-anak, halos wala na nga tayong kamag-anak na malapit dito. Huwag mo akong gawing tanga, Pilar, madiin na sabi ni Aling Zelda, ang kanyang mga mata ay titig na titig sa kanyang pamangkin. Nalunok ni Pilar ang kanyang pagkain, hindi makatingin ng diretso sa kanyang tiyahin. Tiyang, kamag-anak po ni tatay, at saka wala po akong ginagawang masama, mahina niyang tugon, pilit pinapanatili ang kanyang dignidad. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, hindi makatulog si Pilar. Ang mga usap-usapan, ang pagdududa ng kanyang tiyahin, at ang takot na maaaring mabunyag ang kanyang lihim ay mabigat na pumapasan sa kanyang dibdib. Nalalaman niyang kailangan niyang maging mas maingat. Ang kapangyarihang magbigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya ay may kaakibat na peligro na hindi niya inaasahan. Ang mga bulong ng nayon ay unti-unting lumalakas,
at ang kanyang lihim ay nanganganib na mabunyag. Isang umaga, nang maagang umalis si Pilar para magtungo sa dalampasigan, nagpa siya si Aling Zelda na maglinis ng bahay, na isang bihirang pangyayari. Sa kanyang paglilinis, natagpuan niya ang nakatagong kahon sa ilalim ng kama ni Pilar, kung saan nakatago ang mga perlas. Ang kuryosidad ay naging gulat, at ang gulat ay naging pagnanasa nang makita niya ang laman ng kahon. Nang umuwi si Pilar mula sa dalampasigan, sinalubong siya ng galit na si Aling Zelda, hawak ang kahon ng mga perlas. "Pilar, ano itong mga ito? Saan mo nakuha ang mga mamahaling perlas na ito?" Sigaw niya, bawat salita ay puno ng pagdududa at galit. Napalunok si Pilar, ramdam ang bigat ng sitwasyon. "Chang, ipapaliwanag ko po, huwag po kayong magalit," tugon ni Pilar, subalit ang kanyang boses ay nanginginig. "Magpaliwanag, ipinanganak ba ako kahapon, Pilar? Akala mo ba hindi ko mahahalata? Ginagamit mo ba ang mga ito para manlinlang ng mga tao?" Patuloy na bulyaw ni Aling Zelda, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Chang, hindi po ako nanlinlang ng kahit sino. Natagpuan ko lang po ang kakayahang ito ng walang intensyong masama," paliwanag ni Pilar. Ang mga luha ay nag-uumpisa ng mag-ipon sa gilid ng kanyang mga mata. "Kakayahang ito? Anong kakayahan? Huwag mo akong gawing tanga, Pilar," sigaw ni Aling Zelda, hindi makapaniwala sa sinasabi ng kanyang pamangkin. "Chang, totoo po, may nagbigay sa akin ng kapangyarihan matapos ko siyang tulungan. Hindi ko po ito ginamit para sa kasamaan," sabi ni Pilar, ang kanyang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Pera lang ang habol mo. At ngayon, gusto mo akong iwan dito mag-isa," akusa ni Aling Zelda, ang kanyang boses ay puno ng paninibugho at takot. "Chang, hindi po, gusto ko lang pong makatulong. Hindi ko po kayo iiwan," pagsusumamo ni Pilar, subalit alam niyang nasira na ang tiwala sa pagitan nila. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang nagsabi si Aling Zelda na aangkinin na niya ang mga perlas. "Akin na itong mga ito. Para sa kapakanan ng ating pamilya," deklara niya, ngunit sa tono ng kanyang boses ay halata ang personal na interes. Lubos na nadurog ang damdamin ni Pilar sa pagkakataong ito. Hindi lamang dahil sa takot na mawala ang kanyang mga perlas, kundi dahil sa pagkawasak ng relasyon nilang dalawa. Naramdaman niyang ang tahanan na kanyang kinalakihan ay hindi na magiging katulad pa ng dati. Habang si Aling Zelda ay nagmamadaling pumasok sa kanyang kwarto, dala ang kahon ng mga perlas, si Pilar naman ay naiwang mag-isa sa sala, nadama ang bigat ng kalungkutan at pagtataksil. Ang kanyang lihim, na minsan ay pinanggalingan ng pag-asa, ay ngayon nagdala ng hidwaan at sakit. Paglipas ng ilang linggo, dahil sa pagyayabang ni Aling Zelda, kumalat sa buong nayon ang balita tungkol sa mahiwagang kakayahan ni Pilar. Ang mga kwento tungkol sa dalaga na kayang gawing perlas ang bawat dakot ng buhangin ay mabilis na lumaganap, hindi lamang sa kanilang lugar kundi pati na rin sa mga karatig na bayan. Hindi nagtagal, nakarating ang usap-usapan sa isang sindikato na kilala sa kanilang walang awang pagsasamantala sa kapwa para sa sariling interes. Sa isang madilim na kwarto, kung saan madalas magtipon-tipon ang mga miyembro ng sindikato, pinangunahan ni Mang Rodolfo, ang lider ng grupo, ang isang mahalagang pagpupulong. Ang usok ng sigarilyo ay lumulutang sa hangin habang seryosong pinag-uusapan ang kanilang susunod na hakbang. "Alam niyo ba, mga kasama, na may isang babae sa isang nayon, na may kakayahang lumikha ng perlas mula sa buhangin," bungad ni Mang Rodolfo, habang masinsinang tinitingnan ang reaksyon ng kanyang mga kasamahan. "Mukhang kwentong barbero, boss. Pero kung totoo, malaking pera ang mapapasa kamay natin," tugon ni Dante, isa sa mga veteranong miyembro ng grupo. Si Mang Rodolfo, na ngumiti ng mapanlinlang ay tumugon, "Hindi ito basta kwento. Maaasahan ang pinanggalingan ng balitang ito. Kailangan nating makuha ang babaeng yun at gamitin ang kanyang kakayahan para sa atin." "Paano natin siya kukunin, boss? Hindi yata madali ang plano mo?" tanong ni Lucas, na may pag-aalala sa kanyang mukha. "Simple lang, Lucas. Gamitin natin ang ating mga koneksyon sa nayon. May ilang tao doon na madaling kausap basta may kapalit na pera. Sila ang magiging mata at kamay natin para makuha ang babae," paliwanag ni Mang Rodolfo. Sa nayon, nag-aalala si Pilar sa mga kumakalat na usap-usapan. Sa isang tahimik na gabi, nakipag-usap siya kay Mr. Ting, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya ngayon. "Mr. Ting,
Kinakabahan po ako. Paano kung may mga taong gustong samantalahin ang kakayahan ko? Tanong ni Pilar, ang kanyang boses ay nanginginig. Mahirap nga ang iyong sitwasyon, Pilar. Pero nandito ako at hindi kita pababayaan. Mag-ingat ka sa mga taong lumalapit sa iyo, lalo na sa mga hindi mo kilala, tugon ni Mr. Ting, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Paano po kung hindi ko kayang protektahan ang sarili ko, Mr. Ting? Paano po kung hindi ko kayang labanan sila? Patuloy na pag-aalala ni Pilar. Tutulungan kita, Pilar. Hindi kita hahayaang maharap sa panganib mag-isa. Kung kinakailangan, hihingi tayo ng tulong sa pulisya, sagot ni Mr. Ting, pilit pinapalakas ang loob ng dalaga. Sa mga sumunod na araw, naging maingat si Pilar sa kanyang mga kilos at piniling huwag na munang lumabas maliban kung kinakailangan. Ang takot at kaba ay laging kasama sa bawat paghakbang niya, ngunit kasabay nito ang pag-asa na sa tulong ni Mr. Ting at sa kanyang sariling pag-iingat, ay malalagpasan niya ang anumang panganib na maaring dumating. Ang sindikato, sa kabilang banda, ay patuloy sa pagpaplano, hindi alintana ang takot at pag-aalala na kanilang idinudulot kay Pilar. Sa isang malamig at tahimik na gabi, habang pauwi si Pilar mula sa kanyang huling gawain, naramdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid. Bago pa siya makapag-isip ng anumang gawin, bigla siyang hinila mula sa likuran at isinakay sa isang nakaparadang van. Ang kanyang bibig ay tinakpan ng isang tela, at ang kanyang katawan ay binalot upang hindi siya makapalag. Sa loob ng van, pilit siyang nagpumiglas, ngunit sadyang malakas ang mga dumukot sa kanya. Huwag ka nang pumalag, dalaga. Mas maigi kung susunod ka na lang, bulong ng isang lalaki, ang kanyang tinig ay puno ng pagbabanta. Habang tumatakbo ang sasakyan, ang puso ni Pilar ay parang tambol sa kaba, at ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at takot. Pagdating nila sa isang liblib na lugar, ibinaba si Pilar at dinala sa isang madilim at malamig na kwarto. Pinilit siyang paupuin sa isang sulok, at itinali ang kanyang mga kamay sa isang matibay na upuan. Ang katahimikan sa paligid ay tila mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Kinabukasan, nagpakita ang lider ng sindikato, si Mang Rodolfo. Matangkad siya at may presensyang kayang magdikta ng takot kahit sa pinakamalakas ang loob. Nakangiti siyang lumapit kay Pilar, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng kasakiman. Ikaw si Pilar, wika niya, ang boses ay mabigat ngunit mahinahon. Narinig ko ang tungkol sa iyong natatanging kakayahan. Gawin mong perlas ang buhangin sa harap ko, ngayon din. Tinitigan ni Pilar si Mang Rodolfo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot ngunit may bakas ng tapang. Bakit ninyo ginagawa ito sa akin? Hindi ko kayang gamitin ang aking kakayahan para sa kasamaan, sagot niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumawa si Mang Rodolfo, isang malamig na tawa na nagpapakita ng kanyang kawalan ng pakialam. Hindi ito tungkol sa kabutihan o kasamaan, Pilar. Tungkol ito sa kayamanan. Gawin mo na ang sinabi ko, o baka gusto mong subukan kung ano ang mangyayari kung hindi ka susunod. Sa takot na mapahamak, walang nagawa si Pilar kundi ang sundin ang utos ni Mang Rodolfo. Kinuha niya ang isang dakot ng buhangin mula sa balde na inilagay sa kanyang harapan, at habang mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata, sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng ilang segundo, nang buksan niya ang kanyang palad, tumambad ang tatlong makikinang na perlas, perpektong bilog, at mas kumikinang kaysa sa kahit anong nakita ni Mang Rodolfo sa buong buhay niya. Napatayo si Mang Rodolfo mula sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkabilib. Hindi ka panipaniwala, anya, halos pabulong. Kinuha niya ang mga perlas mula sa kamay ni Pilar at tinitigan ito ng malapitan. Ang ganda, perpekto ang hugis. Hindi ko akalaing totoo ang kakayahan mo. Ang kanyang tono ay biglang nagbago mula sa pagkabilib tungo sa kasakiman. Sa mga kamay ko, ang kakayahan mong ito ay magdadala ng walang hanggang kayamanan. Pilar, magtutulungan tayo, pero hindi ka makakatakas sa akin. Ikaw ang susi sa lahat ng pangarap ko. Habang dumadaan ang mga oras, pilit pinagtrabaho si Pilar, inuutos na gumawa ng maraming perlas. Sa bawat dakot ng buhangin na kanyang hinahawakan, pakiramdam niya ay nawawala ang piraso ng kanyang sarili. Ngunit kahit gaano kabigat ang kanyang nararamdaman, pinilit niyang magpakatatag. Sa isang sandali ng katahimikan, natanong niya si Mang Rodolfo, sa lahat ng yaman sa mundo, bakit kailangan niyong manakit ng iba para makuha ito? Hindi ba kayo natatakot sa karma?
Tumigil si Mang Rodolfo at tumingin kay Pilar. Walang halaga ang karma sa mga taong tulad ko. Ang mahalaga ay ang kayamanan at kapangyarihan. At ikaw Pilar, ang magbibigay nito sa akin. Habang nag-iisa si Pilar sa kanyang madilim na silid sa gabi, bumubulong siya sa kanyang sarili, pilit pinapalakas ang loob. Hindi ako maaaring sumuko, kailangang makatakas ako dito. May tumulong sa akin noon, baka muli siyang bumalik. Sa bawat panalangin ni Pilar, umaasa siyang isang himala ang darating. Ang kanyang takot at kalungkutan ay nananatili, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may maliit na boses na nagsasabing huwag siyang sumuko. Tiwala siya na sa tamang panahon, makakahanap siya ng paraan upang makalaya sa impyernong kinalalagyan niya. Habang tumatagal ang pagkakakulong ni Pilar sa kamay ng sindikato, unti-unti siyang nakabuo ng plano. Alam niyang hindi niya maaasahan ang tulong mula sa labas, kaya't kailangan niyang gumamit ng talino at tapang upang makalaya. Sa bawat araw na ginugugol niya sa paggawa ng mga perlas, palihim niyang pinag-aaralan ang kilos ng kanyang mga bantay at ang pasikot-sikot ng lugar. Isang gabi, habang abala ang mga bantay sa kanilang pagkain at inuman, sinubukan ni Pilar ang kanyang plano. Ginamit niya ang matalim na piraso ng bato na natagpuan niya sa sahig upang luwagan ang kanyang mga tali. Ang bawat galaw ay maingat, sapagkat alam niyang ang pinakamaliit na tunog ay maaaring magdala ng kapahamakan. Nang tuluyang makawala, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Napansin niyang nakalock ito mula sa labas, ngunit hindi siya nawalan ng loob. Gumamit siya ng kawit na natagpuan niya sa silid upang subukang buksan ang lock. Sa bawat tunog ng lock, kinabahan siya, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Sa wakas, bumukas ang pinto. Tumigil muna siya upang makinig kung may paparating, at nang masigurong ligtas, nagmadali siyang tumakbo palabas ng gusali. Ngunit sa kanyang pagmamadali, napansin siya ng isa sa mga bantay. Tumatakas siya, sigaw ng lalaki, na agad nag-alerto sa iba. Naramdaman ni Pilar ang malamig na pawis sa kanyang likod habang binibilisan niya ang kanyang takbo. Tumakbo siya sa dilim, pinipilit huwag mag-isip ng kung ano ang maaaring mangyari kung mahuli siya. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, nahuli siya ng isa sa mga tauhan ng sindikato. Akala mo ba makakatakas ka? Sabi ng bantay, habang hinihila siya pabalik sa loob. Ang kanyang puso ay tila bumagsak, at ang pag-asa na makalaya ay unti-unting nawala. Habang nakatali ulit si Pilar sa gitna ng silid, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Isang malamig na hangin ang dumaan, at sa gilid ng kanyang paningin, may kumikislap na tila maliit na alikabok ng liwanag. Unti-unti, lumitaw ang duwende na tinulungan niya noon, na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Pilar, hindi kita iiwan, sabi ng duwende, ang kanyang tinig ay malambot ngunit puno ng kapangyarihan. Nagulat si Pilar, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng pag-asa. Bakit ngayon ka lang? Akala ko pinabayaan mo na ako, wika niya, ang kanyang boses ay puno ng luha. Ang bawat bagay ay may tamang oras. Ngunit ngayon, oras na para tapusin ang kasamaan ng mga taong ito, sagot ng duwende. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, tila nagbabaga sa galit sa sindikato. Ang duwende ay nagtaas ng kanyang kamay, at biglang nagliwanag ang buong silid. Ang mga tauhan ng sindikato, na noon ay nagmamasid kay Pilar, ay nagulat at napatras. Sa isang kumpas ng kamay ng duwende, ang kanilang mga sandata ay nawala, at ang kanilang mga katawan ay hindi makakilos. Ang kasakiman ninyo ay nagdala ng kadiliman hindi lamang sa buhay ni Pilar, kundi sa inyong kaluluwa. Ngayon, kayo'y aking parurusahan, sabi ng duwende. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Matapos talunin ng duwende ang mga tauhan ng sindikato, tinanggal niya ang mga tali ni Pilar. Ngayon ay malaya ka na, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Niyakap ni Pilar ang duwende, ang kanyang mga luha ay patuloy ang pagtulo. Salamat, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ang kapangyarihan mo ay may layunin, hindi para sa kasakiman, kundi para sa kabutihan. Tandaan mo Pilar, na ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng isang taong marunong magmahal at tumulong sa iba, paalala ng duwende bago ito muling naglaho sa liwanag. Habang naglalakad pa uwi si Pilar, ramdam niya ang bigat ng kanyang karanasan, ngunit sa kabila nito, may bagong layunin na nabuo sa kanyang puso.
Hindi na niya hahayaang gamitin ng kahit sino ang kanyang kakayahan sa kasamaan. Ang bawat perlas na kanyang gagawin ay magiging sagisag ng kanyang tapang at pag-asa, isang paalala na kahit sa gitna ng pinakamadilim na sandali, may liwanag na darating upang iligtas ang mga taong naniniwala. Matapos ang mapait na karanasan sa kamay ng sindikato, nagpasya si Pilar na iwan ang nayon kasama ang kanyang mga kapatid. Alam niyang kailangan nila ng bagong simula, isang tahimik na buhay na malayo kay Chang Zelda at sa mga tao at pangyayari na maaaring muling magdulot ng panganib. Napagdesisyonan nilang pumunta sa probinsya ng kanyang yumaong ama, kung saan naninirahan ang kanilang mabait na lola, si Lola Maria. Pagdating nila sa bahay ng kanilang lola, sinalubong sila ni Lola Maria na may luha sa kanyang mga mata at yakap na puno ng pagmamahal. Pilar, mga apo ko, ang tagal ko nang hinihintay ang araw na magkakasama tayong muli, sabi ni Lola Maria habang mahigpit na niyayakap si Pilar at ang kanyang mga kapatid. Lola, salamat po at tinanggap nyo kami. Wala na po kaming ibang mapupuntahan, sagot ni Pilar, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Huwag kang mag-alala Pilar, dito, ligtas kayo. Ang tahanan kong ito ay tahanan din ninyo, tugon ni Lola Maria, sabay haplos sa buhok ng apo. Ang bahay ni Lola Maria ay isang simpleng bahay sa gitna ng isang luntiang taniman ng palay. Ang tahimik na kapaligiran at sariwang hangin ay nagbigay kay Pilar ng panibagong pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang mga trahedyang pinagdaanan niya, nakaramdam siya ng kapayapaan. Pagkalipas ng ilang araw, habang nag-uusap si Pilar at si Lola Maria sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay, nagpasya siyang sabihin ang kanyang lihim. Lola, may kailangan po akong ipagtapat sa inyo, bungad ni Pilar, habang mahigpit na hawak ang kahon ng kanyang mga natitirang perlas. Ano yun apo? Tanong ni Lola Maria, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalasakit. Malalim na huminga si Pilar bago magsalita. Lola, may kakayahan po akong gawing perlas ang buhangin. Binigyan po ako ng kapangyarihang ito ng isang duwende bilang gantimpala sa pagtulong ko sa kanya. Pero marami na pong nangyari dahil sa kakayahan kong ito, marami akong pinagdaanan na sakit at takot. Napatingin si Lola Maria sa kanya, halata ang pagkagulat ngunit mayroong pag-unawa. Apo, hindi ko inaasahan ito, pero ang mahalaga ay ginagamit mo ang kakayahang iyon ng tama. Ang anumang biyaya, maliit man o malaki, ay dapat na ibinabahagi, sabi ng matanda, habang hinahaplos ang kamay ni Pilar. Nais ko pong gamitin ang natitirang mga perlas na ito upang makatulong sa mga nangangailangan dito Lola. Ayokong maulit ang kasakiman na nasaksihan ko noon, ani Pilar, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngumiti si Lola Maria, iyan ang tamang desisyon apo. Nasa puso mo ang kabutihan, at alam kong marami kang matutulungan. Mula noon, ginamit ni Pilar ang mga perlas upang unti-unting magdala ng pagbabago sa komunidad. Bumili siya ng bigas at pagkain para sa mga mahihirap na pamilya. Tumulong siya sa pagpapagawa ng sirang bubong ng mga bahay. Isang hapon, dumalaw si Mang Ruben, isang magsasaka na matagal nang nahihirapan dahil sa kakulangan ng gamit sa pagtatanim. Pilar, maraming salamat sa tulong mo. Ang bagong araro at binhi na binigay mo sa akin ay malaking tulong. Hindi ko na alam kung paano kami makakabangon kung hindi dahil sa'yo, sabi ni Mang Ruben, halos maiyak sa pasasalamat. Huwag po kayong magpasalamat sa akin, Mang Ruben. Ang biyayang ito ay para sa lahat. Gusto ko lang po na sama-sama tayong umangat, sagot ni Pilar, ang kanyang puso ay puno ng saya. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Pilar na unti-unting sumisigla ang kanilang maliit na komunidad. Ang simpleng mga ngiti ng mga tao, ang kanilang mga pasasalamat, at ang kanilang pagkakaisa ay nagbigay kay Pilar ng bagong pananaw sa kanyang kakayahan. Isang gabi, habang nakaupo si Pilar sa beranda ng bahay ni Lola Maria, nilapitan siya ng matanda. Apo, sa tingin ko'y natagpuan mo na ang tunay na layunin ng iyong kapangyarihan, sabi ni Lola Maria, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Opo Lola, hindi po ito para sa atin lamang. Ito po ay para makatulong sa iba at magdala ng liwanag sa mga nangangailangan, sagot ni Pilar, habang nakatingin sa mga bituin. Sa wakas, naramdaman ni Pilar ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang mga pinagdaanan, kahit gaano kahirap, ay naging daan upang maunawaan niya ang tunay na halaga ng kanyang kakayahan.
Sa piling ng kanyang pamilya at ng mabuting komunidad, natagpuan niya ang bagong simula na matagal na niyang hinahangad. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, naupo si Pilar sa tabing dagat, hindi kalayuan mula sa bahay ni Lola Maria. Ang mahinang alon ng dagat ay parang awit na sumasalamin sa kanyang mga pinagdaanan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mga perlas na ginawa niya mula sa buhangin. Ito'y simbolo ng lahat ng hirap, takot, at pag-asa na naranasan niya. Habang tinitingnan ang mga perlas, napaisip si Pilar tungkol sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Nagsimula siya bilang isang dalaga na halos walang kalayaan, isang alipin sa ilalim ng kanyang tiyahin, hanggang sa maging tagapagdala ng pag-asa sa kanyang bagong komunidad. Napabuntong hininga siya at nagsalita, na parang kausap ang hangin. Lahat ng ito ay parang isang malaking pagsubok. Ang kapangyarihang ito ay parehong naging biyaya at sumpa. Pero sa huli, itinuro nito sa akin ang tunay na kahulugan ng buhay, ang kabutihan, ang kababang loob, at ang pag-iwas sa kasakiman. Biglang lumapit si Lola Maria, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Umupo siya sa tabi ni Pilar at ngumiti. Apo, napansin kong may malalim kang iniisip. Ano ang bumabagabag sa'yo? Tanong niya, puno ng pagmamalasakit. Tumingin si Pilar sa kanyang lola. Lola, iniisip ko lang po kung tama ang lahat ng desisyon ko. Napakarami kong pinagdaanan. Minsan, naiisip ko, paano kung hindi ko nakuha ang kakayahang ito, magiging mas maayos kaya ang buhay ko. Hinawakan ni Lola Maria ang kamay ni Pilar. Apo, ang buhay ay hindi tungkol sa kung anong biyaya ang natanggap mo, kundi kung paano mo ito ginamit. Ang mahalaga ay ginamit mo ang kapangyarihang iyon sa kabutihan, kahit pa napakaraming tukso at hirap na dumating. Tumango si Pilar, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa pagkakaintindi. Tama po kayo Lola, kung ginamit ko ito sa kasakiman, baka nawala na rin ang lahat ng bagay na mahalaga sa akin. Sa mga sumunod na buwan, nakita ni Pilar ang epekto ng kanyang mga ginawa sa kanyang kapwa. Ang mga pamilyang dati hirap sa buhay ay unti-unting bumangon. Sa tulong ng kanyang mga perlas at ang kanilang sama-samang pagtutulungan, naging masagana ang kanilang nayon. Ang kanilang taniman ay lumago, ang kanilang mga tahanan ay naisaayos, at ang bawat tao ay natutong magbigay at magtulungan. Isang araw, dumalaw si Mang Ruben, ang magsasakang natulungan ni Pilar. Pilar, gusto ko sanang magpasalamat. Dahil sa iyo, hindi lang ako nakabangon, kundi pati ang aking pamilya. Hindi mo lang kami binigyan ng tulong, kundi ng pag-asa, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat po, Mang Ruben. Pero hindi lang po ako ang gumawa nito. Sama-sama po nating itinayo ang komunidad na ito, sagot ni Pilar, na may pagpapakumbaba. Sa isang pagtitipon sa kanilang nayon, inimbitahan si Pilar ng mga taga-nayon upang pasalamatan siya. Tumayo si Lola Maria at nagsalita sa harap ng lahat. Ang apo kong si Pilar ay may natatanging kakayahan, ngunit higit sa lahat mayroon siyang pusong handang tumulong para sa atin na nangangailangan. Siya ang tunay na bayani ng ating komunidad. Tumayo si Pilar, nahihiya ngunit mayroong pasasalamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala kayo. Ang tunay na aral na natutunan ko ay hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ating kakayahan, kundi kung paano natin ito ginagamit para sa kabutihan ng nakararami. Ang mga tao ay pumalakpak at nagbigay pugay kay Pilar. Sa kabila ng lahat ng papuri, nanatiling mapagpakumbaba si Pilar, alam niyang ang bawat tagumpay ay bunga ng pagtutulungan. Habang naglalakad pa uwi kasama si Lola Maria, naramdaman ni Pilar ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang bahay ay puno ng tawanan ng kanyang mga kapatid, ang komunidad ay nagkakaisa, at ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Sa huling sandali ng gabi, tumingin siya sa langit at bulong niya sa kanyang sarili, salamat sa lahat ng aral. Ang buhangin ay maaaring maging perlas, ngunit ang puso ay dapat manatiling totoo sa kabutihan. At sa gabing iyon, natulog si Pilar na may ngiti sa kanyang mukha, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa perlas kundi tungkol sa pagiging ilaw sa gitna ng kadiliman, isang buhay na ginamit para sa kabutihan ng iba.